Boss, ikinalulungkot kong pinaghintay kita, sabi ni Yuzi. Wala lang. Mas mahalaga ang negosyo, sabi ni Guning. Napakapakinabang talaga ng pangalan mo. Paulit-ulit silang nagrereklamo sa simula bago ka dumating, ngunit nagbago ang kanilang saloobin kapag nagpakita ka. Napangiti si Yuzi. Sa palagay ko maaari tayong maglagay ng TV sa glass wall sa may pasukan, at magpatugtog ng mga clip mula sa release conference buong araw. Gagawin nitong mas madali para sa amin na maakit ang atensyon mula sa mga potensyal na customer, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ni Yuzi. Ito ay isang magandang ideya. Naniniwala rin siya na magiging mas madali para sa kanila na ipakilala ang tatak sa mga customer. Pagkatapos ay nagpunta sina Guning at Yuzi upang kumain ng magkasama. Dalawa lang sila kaya napagdesisyonan nilang kumain ng simpleng pagkain. Pagkatapos mag-order, sinabi ni Yuzi, "Boss, may dalawang bagay na kailangan kong pag-usapan sa iyo. Ang isa ay ang dalawa sa aking mga kolehiyo noong kolehiyo ay gustong magtrabaho sa aming kumpanya. Pareho silang magaling sa pagdidisenyo at may mga nanalo na rin dati na parangal, pero hindi sila naging swerte. Ang babae ay may kakilakilabot na pinuno na nakagawa ng kanyang mga disenyo kaya kinailangan niyang umalis sa huli. Habang ang lalaki ay nakatagpo ng hindi sinasabing mga alituntunin sa trabaho at natanggal sa trabaho pagkatapos. Nang malaman iyon, itinaas ni Guning ang kanyang kilay. Hindi naging madali ang mamuhay ng maayos sa masalimuot na lipunang ito. Naglabas si Yuzi ng isang file case mula sa kanyang bag, pagkatapos ay iniabot kay Guning ang kanilang mga papel at larawan. Ito ang mga resume at designs nila. Tingnan mo. Kinuha ni Guning at binasa ang mga ito, pagkatapos ay tumanggo ng may kasiyahan. Maaari mong pag-usapan ito kay Manager Gao. Kung madalas sila, wala akong pakialam na kunin sila, sabi ni Guning. Mas pinahahalagahan niya ang kakayahan ng isang disenyo kaysa sa kanyang katanyagan. Hanggat sila ay namumukod tangi sa industriya, sila ay makakakuha ng katanyagan maaga o huli. Ngumiti si Yuzi at sinabing, "Medyo natatakot lang ako na baka hindi pumayag si Manager Gao, kaya nagpa siya akong sabihin sa iyo muna. Maliit na bagay. Maaari kang mag-ayos ng panayam at sabihin sa kanila na makipagkita kay Manager Gao kasama ang kanilang mga resume at disenyo. Kakausapin ko si Manager Gao mamaya," sabi ni Guning. "Malaki," sabi ni Yuzi. "Oh, may isa pang bagay," patuloy ni Yuzi. "Mayroong kompetisyon sa disenyo ng damit na gaganapin sa Paris sa susunod na buwan, at tinulungan na ako ni Jason na mag-sign up para dito, kaya a-absent ako ng kahit isang linggo sa oras na iyon. Mabuti para sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga gastos. Babayaran ng kumpanya ang iyong mga bayarin," sabi ni Guning na may masayang ngiti. Nagtrabaho si Yuzi para kay Charm na pagmamay-ari ni Guning, kaya kailangan siyang suportahan ni Guning. "Maraming salamat boss," Yuzi Beam. Alam niya na si Guning ay isang napakamapagbigay na amo. Kasabay nito, nakarating lang sa Food Street si Zibeiying at ang kanyang mga bodyguard. Dumating sila kasama ang isa pang babae na kaibigan ni Zibeiying. Ang kanyang pangalan ay Sia Meiki, at siya ay nag-aral sa parehong unibersidad bilang Zibeiying. Bagamat walang masyadong malalapit na kaibigan si Zibeiying sa kanyang paaralan dahil sa background ng kanyang pamilya, marami pa rin siyang matatalik na kaibigan doon. Ang pamilya ni Sia Meiki ay hindi masyadong mayaman at hindi rin sila makapangyarihan, ngunit nakipag-ugnayan siya ng maayos kay Zibeiying. Sina Zibeiying at Sia Meiki ay nag-e-enjoy sa kanilang food tour, ngunit hindi napansin ni Mengda at Nan na may sumusunod sa kanila. Ang tao pala ay si Wumina. Si Wumina ay kumakain ng masasarap na pagkain sa Food Street kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang hindi sinasadyang mapansin niya si Zibeiying, nagalit siya at hindi niya kayang lunukan ang galit. Kaya naman, gumawa siya ng dahilan at iniwan ang kanyang mga kaibigan para sundan si Zibeiying. Sa katunayan, natatakot pa rin siya sa banta ni Shu Jinchen, ngunit masyado siyang curious kay Zibeiying.
Bagamat walang ideya si Wu Mina kung ano ang dapat niyang gawin ngayon, ayaw niyang pabayaan si Zi Beiying. Hindi pinansin ni Zi Beiying at ng kanyang kaibigan si Wu Mina at nagpatuloy sila sa merienda. Nang makitang nag-e-enjoy si Zi Beiying, nagselo si Wu Mina. Bakit hindi niya makuha ang atensyon at pagmamahal ni Xu Jinchen? Bakit pinili ni Xu Jinchen si Zi Beiying sa halip na siya? Dapat sa kanya si Xu Jinchen. Si Zi Beiying ang nagnakaw kay Xu Jinchen mula sa kanya. Sa pag-iisip niyan, nawalan ng katwiran si Wu Mina, at nagsimulang maniwala na hiniwalayan siya ni Zi Beiying kay Xu Jinchen. Naisip ni Wu Mina na si Zi Beiying ang may bahay, at siya ang biktima. Dahil dito, tumakbo si Wu Mina para buhatin ang isang kaldero ng mainit na sopas at lumapit kay Zi Beiying na may malisyosong mukha. Hoy, anong ginagawa mo? Natakot ang may-ari ng maliit na restaurant at tumakbo palabas. Gayunpaman, bago niya maabutan si Wu Mina, nangyari ang trahedya. May kaunting distansya lamang sa pagitan ng Wu Mina at Zi Beiying, kaya mabilis niyang narating ang likod ni Zi Beiying. Napansin agad siya ni Mengda at Nan, at sumugod para pigilan siya. Walang pag-aalinlangan, sinipan ni Mengda ang kaldero, dahilan upang mabaligtad ang kaldero at ibuhos ang mainit na sopas sa buong Wu Mina. Napasigaw si Wu Mina dahil sa sakit at lumuwag ang kanyang mga kamay. Sa sumunod na sandali, nahulog ang palayok at tumama sa lupa ng malakas na kalabog. Hindi. Tinakpan ni Wu Mina ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat ng tao sa paligid niya. Jesus, nakakatakot. Anong nangyari? Walang ideya. Ngunit tila sinubukan ng babaeng ito na buhusan sila ng mainit na sopas, ngunit sinipa ng lalaki ang ilalim nito at nabaligtad ang palayok. Sa huli, binuhusan niya ang kanyang sarili ng mainit na sopas. Kung gayon, isa siyang masamang tao, at karapat-dapat siya rito. Baka may dahilan ang babae. Mahirap sabihin. Napakakomplikado. Patuloy itong pinag-uusapan ng mga nanonood, ngunit walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari. May tumawag ng ambulansya nang walang pagkaantala. Tumingin si Zi Beiying kay Wu Mina at malamig na sinabi, Miss Wu, nakalimutan mo ba ang babala sa iyo ni Xu Jinchen? Kahit na si Wu Mina ay nasa matinding sakit, napagtanto niya na hindi niya dapat ginawa iyon. Nagsisi siya at nakaramdam ng takot, ngunit nagawa na ang pinsala. Mapapatawad kita sa pagkakataong ito. Ngunit hindi ko maipapangako kung ano ang mangyayari sa iyo at sa iyong pamilya sa susunod na maglakas loob kang gumawa ng isang bagay muli, sabi ni Zi Beiying. Dahil nasugatan na si Wu Mina ng mainit na sabaw, hindi nag-abala si Zi Beiying na mag-aksaya ng oras sa kanya. Pero, nang aalis na siya, pinigilan siya ng isang lalaki. Kahit anong sama ng loob mo sa kanya, nasaktan mo siya ng husto kaya hindi ka makakaalis ngayon. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng Novelban. Hindi bagay sa iyo, tinitigan ni Zi Beiying ang lalaki. Hindi siya ordinaryong babae, kaya na-stress ang lalaki dahil sa pananakot nitong tingin. Alam niya kung paano ako mahahanap. Kung gusto niyang managot ako, siya mismo ang makakahanap sa akin, sabi ni Zi Beiying. Pagkatapos noon ay naglakad na siya palayo, kasunod ang mga kaibigan niya at hindi na siya muling pinigilan ng lalaki. Nakita rin ng mga nanonood ang gulat at guilt sa mukha ni Wu Mina, at naisip nila na maaaring kasalanan ni Wu Mina sa simula pa lang. Kung gayon, hindi na nila kailangang maging simpatiya. OMG, natakot ako, sabi ni Sia Meiki. Beiying, bakit sinubukan ka ng babae na saktan? Nagkibit-balikat si Zi Beiying. Patuloy niyang ginugulo ang isa sa mga kaibigan kong lalaki, kaya sinabi ko sa kanya na girlfriend niya ako para tulungan siyang mawala siya, pero galit siya sa akin ngayon. Fine, pero sa tingin ko hindi ito magandang ideya. Paano kung gumawa na naman siya ng ganoon? Sabi ni Sia Meiki. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako, nakangiting sabi ni Zi Beiying. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa pag-inom at pagkakaroon ng masasarap na pagkain.
Hindi nagtagal ay dumating ang isang ambulansya, ngunit hindi tinanong ng doktor kung ano ang nangyari, dahil hindi siya isang pulis. Malubhang napaso si Wumina, ngunit malay pa rin siya, kaya tinanong siya ng isang nurse ng mga numero ng kanyang pamilya. Sinabi lang ni Wumina sa nurse ang numero ng kanyang kuya na si Woo Yunhai, dahil hindi siya naglakas loob na sabihin sa kanyang mga magulang. Sa totoo lang, wala siyang ideya kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang mga magulang. Agad na tinawag ng nurse si Woo Yunhai, at si Woo Yunhai ay nagpunta sa ospital nang walang pagkaantala. Nang makarating sila sa ospital, ginamo ng doktor ang lahat ng sugat ni Wumina. Sa oras na bumalik si Wumina sa ward, dumating na rin si Woo Yunhai. Nang makitang natatakpan ng mga benda ang buong katawan ni Wumina, nagulat si Woo Yunhai. Buti na lang at may malay pa siya. Mina, anong nangyari? Inis na tanong ni Woo Yunhai. Pagkatapos ay sinabi ni Wumina kay Woo Yunhai ang lahat. Si Woo Yunhai ay hindi pipi. Kahit na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay malubhang nasugatan ngayon, alam niyang ito ay kasalanan ng kanyang nakababatang kapatid na babae kung tutuusin. At saka, girlfriend ni Shu Jinchen ang babae. Hindi sila nang ahas na saktan ang pamilya Shu. Dahil umaasa ang pamilya Wu sa pamilya Shu para magnegosyo, kailangan nilang tanggapin ito. Kung sakaling magdulot ng gulo si Woo Yunhai sa kanilang pamilya, seryoso siyang binalaan ni Woo Yunhai. Mina, dapat mong malaman na hindi natin maiinis ang pamilya Shu, not to mention na ikaw ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Sana ay pabayaan mo na ito at kalimutan mo na ito, o baka mauwi sa maraming problema ang pamilya natin. Nag-aatubili si Wumina na gawin ito, ngunit wala na siyang magagawa. Naiintindihan ko, sabi niya. Nako, huwag mong sabihin kina tatay at nanay. Ayoko, sumang-ayon si Woo Yunhai. Tinanong ni Guning si Yuzi nang matapos silang kumain, Yuzi, saan ka nakatira sa kabisera? Hindi pa ako nakakapag-book ng hotel, sabi ni Yuzi. Dumiretso siya sa tindahan pagdating niya sa kabisera. Bakit hindi ka tumuloy sa Hwangdeng Hotel? Sabi ni Guning. Masyadong mahal, sabi ni Yuzi. Bagamat maaari siyang mabayaran dahil ito ay isang business trip, hindi niya naisip na kailangan niyang manatili sa isang marangyang hotel. Ayos lang, may black card ako, kaya may libreng accommodation ako, sabi ni Guning. Binalak niyang gamitin ang kanyang black card para mag-book ng kwarto para kay Yuzi sa Hwangdeng Hotel. Nang malaman iyon, pumayag si Yuzi. Ang Hwangdeng Hotel ay pagmamay-ari pa rin ng pamilya ni Guning. Sumakay si Yuzi sa kotse ni Guning, at inihatid siya ni Guning sa Hwangdeng Hotel. Pagkarating nila, nag-book si Guning ng kwarto para kay Yuzi gamit ang kanyang black card bago siya bumalik sa bahay ni Leng Xiaoteng. Nang makabalik si Guning sa bahay ni Leng Xiaoteng, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanya. Nang marinig na nasa bahay niya si Guning sa sandaling iyon, agad na pinuntahan siya ni Leng Xiaoteng. Si Leng Xiaoteng ay hindi mukhang pagod nang makauwi siya sa pagkakataong ito, dahil kinuha niya ang mga power crystal na ibinigay sa kanya ni Guning. Nang makabalik na siya, mahigpit niyang niyakap si Guning sa kanyang mga bisig, habang tahimik silang nakatayo. Kumain ka na ba? Tanong ni Guning mamaya. Hindi pa, sabi ni Leng Xiaoteng. Hayaan mo akong magluto para sa iyo, sabi ni Guning. Malaki. Tuwang-tuwa siyang panoorin ang kanyang pinakamamahal na babae na nagluluto para sa kanya. Ang isang mangkok ng noodles ay magiging maayos. Walang problema, mag-shower ka muna, sabi ni Guning. Oo naman, sabi ni Leng Xiaoteng saka pumasok sa banyo. Pagbalik niya pagkatapos maligo, nakababa na ang pansit at inilagay ni Guning ang mangkok sa hapagkainan. Umupo kaagad si Leng Xiaoteng at nasiyahan sa kanyang simpleng hapunan. Pagkatapos kumain, sinabi ni Leng Xiaoteng kay Guning na may seryosong mukha, Ningning, kailangan ko ng tulong mo. Nagulat si Guning at nagtanong, ano ang nangyari? Nagkaroon kami ng pagsasanay sa larangan sa base ng pagsasanay hindi pa katagal, ngunit 3 sundalo ang hindi maipaliwanag na nawala. Bagamat may mga surveillance camera sa damit.
Masyadong malaki ang damit para ganap na masubaybayan. Kaya't ang tatlong sundalo ay wala na saan man ngayon, sa tingin ko malamang may kinalaman ito sa mga halimaw o multo, hindi ko ito iniulat sa mga pinuno ng militar. Dahil hindi sila maniniwala, at hindi pa ito natukoy, nalaman ko lang ang tungkol sa mga halimaw at multo pagkatapos kitang maging girlfriend. Marami ka pang nalalaman tungkol sa kanila kaysa sa amin, at mayroon kang isang pares ng jade eyes, kaya mas madali para sa iyo na makahanap ng ilang mga pahiwatig. Matutulungan mo ba akong harapin ito? Sabi ni Leng Xiaoteng. Sa totoo lang, hindi alam ni Leng Xiaoteng kung ano pa ang maaari niyang gawin, kaya kinailangan niyang humingi ng tulong kay Guning. Nang marinig iyon, naging seryoso rin ang ekspresyon ni Guning. Sumang-ayon siya kay Leng Xiaoteng na maaaring may kinalaman ito sa mga halimaw o multo. Dahil kailangan ni Leng Xiaoteng ang kanyang tulong ngayon, tiyak na hindi siya tatanggihan ni Guning. Kahit na hindi kailanganin ni Leng Xiaoteng ang kanyang tulong, may gagawin pa rin siya kapag nalaman niya ang kakilakilabot na balitang ito. Siyempre makakatulong ako. Kailan tayo pupunta doon? Tanong ni Guning. Mas maaga mas mabuti. Maaari tayong pumunta doon kaagad, sabi ni Leng Xiaoteng. Tumanggo si Guning, at sabay silang umalis ng bahay nang walang pagkaantala. Ang base ng pagsasanay ng militar ay nasa malalim na kabundukan, kaya malayo ito sa sentro ng lungsod. Sa kanilang paglalakbay, natanggap ni Guning ang tawag ni Zi Beiying at inimbitahan siya ni Zi Beiying na magsama-sama, ngunit dahil hindi libre si Guning, sinabi niya kay Zi Beiying na tawagan si Xu Qingyin. Si Xia Meiki ay abala sa trabaho ng gabing iyon, kaya medyo nalungkot si Zi Beiying. Maaga pa noon, kaya gustong tumambay ni Zi Beiying. Kahit maghapong kasama niya sina Mengda at Nan, nakaramdam pa rin siya ng pagkabagot na laging kasama ang mga ito. Nang marinig ang payo ni Guning, naisip ni Zi Beiying na ito ay isang magandang ideya at tinawagan si Xu Qingyin pagkatapos. Naging maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Bilang karagdagan, si Xu Qingyin ay kaibigan ni Guning at nakababatang pinsan ni Xu Jinchen, kaya medyo pamilyar si Zi Beiying kay Xu Qingyin. Sa totoo lang, dahil sa espesyal na background ng pamilya ni Zi Beiying, hindi siya maaaring magkaroon ng maraming kaibigan hanggat gusto niya. Wala siyang masyadong kaibigan, pero lahat ng kaibigan niya ay sobrang malapit sa kanya. Si Zi Beiying ay may kaugaliang itago ang background ng kanyang pamilya sa iba, kasama si Guning. Kahit na may sinabi si Leng Xiaoteng kay Guning tungkol sa kanyang pamilya, hindi niya ito pag-uusapan kay Guning ng kusa. Sa oras na ito, medyo nalungkot si Xu Qingyin at naiinip din sa bahay. Wala si Guana sa kabisera, at ayaw niyang makipag-hangout kasama ang iba pa niyang mga kaibigan. Bigla na lang, natanggap niya ang tawag ni Zi Beiying, na nagpasaya sa kanya. Si Xu Qingyin ay may magandang impresyon kay Zi Beiying, kaya pumayag siya kaagad. Hiniling niya kay Zi Beiying na sumama sa kanya upang makilala si Xu Jinchen. Bahagyang natuwa si Zi Beiying nang mabalitaan niyang magsasaya sila ni Xu Jinchen ngayong gabi. Nang dumating si Zi Beiying sa itinakdang clubhouse, nakita niya sina Xu Qingyin at Xu Jinchen. Hay, may sasabihin ako sa iyo. Nabangga ko ang babaeng nagngangalang Wu Mina ngayon. Sinubukan niyang buhusan ako ng isang kaldero ng mainit na sabaw, ngunit nahuli siya ni Mengda at sinipa ang kaldero dahilan para ibuhos niya ang mainit na sabaw sa kanyang sarili. Napaso siya, sabi ni Zi Beiying kay Xu Jinchen. Nang malaman iyon, hindi nasisiyahan si Xu Jinchen. Sa kanyang pagkamangha, hindi pinansin ni Wu Mina ang kanyang babala. Bagamat maayos si Zi Beiying, nakaramdam pa rin siya ng kaunting guilty. Nalulungkot akong marinig ito, sabi ni Xu Jinchen. Babalaan ko ang pamilya Wu na itigil ang panggigipit niya sa iyo. Salamat, pero wala akong pakialam sa kanya actually. Siya ay isang mahinang babae at walang kapantay sa akin, sabi ni Zi Beiying. Beiying, anong tingin mo kay Jinchen? Hindi ba't napakabuting tao niya? Biglang tanong ni Xu Qingyin. Nang marinig iyon, kapwa natulala sina Zi Beiying at Xu Jinchen sa isang segundo.
Bahagyang namula si Shu Jinchen at agad na pinahinto si Shu Qingyin. Qingyin, anong pinagsasabi mo? Ano? Sa tingin ko ay magiging magandang mag-asawa kayong dalawa, sabi ni Shu Qingyin. Bagamat wala siyang gaanong alam tungkol sa background ng pamilya ni Zi Beiying, ang pamilya Shu ay wala pa ring pakialam dito. Bukod dito, naisip niya na pamilyar sina Zi Beiying at Shu Jinchen sa isa't isa. Bago pa makapagsalita si Shu Qingyin, pinigan ni Shu Jinchen ang isang hiwa ng pakwan sa kanyang bibig. Tigilan mo na ang pag-uusap tungkol dito. Si Shu Qingyin ay prangka, at naunawaan ito kaagad ni Zi Beiying at medyo nahihiya. Ang kanyang sariling nakatatandang kapatid ay talagang naisip din na sila ni Shu Jinchen ay maaaring maging isang mahusay na mag-asawa. Kinuha lang ni Zi Beiying si Shu Jinchen bilang kanyang kaibigan sa simula. Alam niya na si Shu Jinchen ay isang napakahusay na binata, ngunit masyadong kapansin-pansin si Leng Xiaoteng para hindi papansinin. Gayunpaman, nalaman niyang may kasintahan na si Leng Xiaoteng, habang si Shu Jinchen ay single pa. Kinailangang aminin ni Zi Beiying na unti-unti siyang nabigyang pansin. Miss Z, sorry talaga. Joke lang naman. Huwag seryosohin, sabi ni Shu Jinchen, kung sakaling hindi komportable si Zi Beiying. Ipinaliwanag din ito ni Shu Qingyin. Oo, joke lang. Please wag kang magalit sa akin. Pagkatapos noon, tumayo siya at naglakad para maupo sa tabi ni Zi Beiying. Nagsimula silang maglaro ng magkasama at ibinaba ang paksa. Makalipas ang halos isang oras, sa wakas ay dumating si Guning sa training ground kasama si Leng Xiaoteng. Dahil sa kahalagahan ni Leng Xiaoteng, madali para sa kanya na magdala ng estranghero sa loob. Napakalalim na ng gabi, kaya halos lahat ay nagpapahinga na. Dumiretso sina Leng Xiaoteng at Guning sa training field nang makapasok sila sa base. Napakalaki ng training base, at may isang opisina, dormitoryo at palaruan sa isang gilid na may woodland field training ground sa kabilang panig. Ang gubat sa wood training area ay medyo makapal at ang lupain ay masungit din. Sa katunayan, medyo pinayagan para sa mga sundalo na sa loob dito, ngunit hindi rin sila magsanay ng kanilang mga kasanayan. Upang makapasok sa wood training ground, kailangan nilang dumaan sa isang gate, na binabantayan ng ilang sundalo. Ang mga tao ay gumagawa ng pahintulot upang makapasok, lalo na pagkatapos ng mga kakaibang pagkawala ilang araw na ang nakakaraan. Gayunpaman, hindi napigilan ng mga sundalong iyon si Leng Xiaoteng na pumasok sa loob. Kinagabihan, huminto sa pagsasanay ang mga sundalo, ngunit marami pa ring mga sundalong naglalakad sa palaruan. Nang makita nilang may pumasok sa training ground ng Dami-chan, nagulat sila at agad na sinabi sa iba, "Tingnan mo, may pumasok lang sa training ground." Kasunod ang isang babae. Ang ibang mga sundalo ay napalingon lahat sa gate. Di ba kotse ni Major General Leng? Dapat siya yung lalaki, pero sino yung babae? Sabi ng isang sundalo. Alam nilang lahat na napakadelikadong maglakad sa kagubatan sa gabi. Bagamat si Leng Xiaoteng ay isang ace soldier sa Special Forces, kakaibang pumunta siya doon kasama ang isang babae. Gayunpaman, hindi nila ito mapigilan, maaari lamang silang umasa na magiging maayos sila. Hindi lang nila ito napansin, nakita rin ito ng mga naka-duty na sundalo sa surveillance room. Walang makakapigil kay Leng Xiaoteng na maglakad papunta sa kakahuyan. Ngunit isang sundalo sa surveillance room ang nagsumbong pa rin nito sa kanyang senior leader sakaling may mangyari na aksidente. Ang kanilang commander ay si Zhang Jiheng, na 34 na taong gulang noong taong iyon at nireranggo bilang isang tenyente koronel sa militar. Hindi mapakali si Zhang Jiheng na manatili sa kanyang dorm room matapos malaman na si Leng Xiaoteng ay nasa kakahuyan. Kaya naman, tinawagan ni Zhang Jiheng si Wang Shijia, na siyang commander ng batalyon, para pumunta sa surveillance room kasama niya. Bagamat pumasok si Leng Xiaoteng kasama ang isang babae, alam ni Zhang Jiheng na hindi maaaring maging simple ang babae. Hindi sila naniniwala sa halimaw o multo, kaya hindi sila natakot, bagkus nakaramdam lang sila ng kakaiba sa nangyari sa tatlong nawawalang sundalo.
Inisip na lang nila na baka nahulog ang 3 sundalo sa isang malaking butas sa lupa o kaya ay naligaw sila. Sa sandaling pumasok sina Guning at Leng Xiaoteng sa kakahuyan, ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes para sa pagmasdan ang paligid. Hanggat may mga nakatagong halimaw sa kakahuyan, mahahanap sila ni Guning sa tulong ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Ang mahiwagang kapangyarihan ay isang bagay na gusto ng lahat ng mga halimaw. Gayunpaman, may mga surveillance camera sa paligid nila, kaya hindi pinakawalan ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan kung sakaling lumitaw ang mga halimaw at takutan ang iba pang mga sundalo. Upang maiwasan ang mga surveillance camera, hinanap ni Guning ang mga surveillance camera sa kanilang paligid habang naglalakad sila. Nang tumpak na hanap ng mga mata ni Guning ang bawat surveillance camera, si Zhang Jiheng at ilang iba pang mga sundalo sa surveillance room ay namangha. Biglang naramdaman ni Guning si Yin, na makikita lamang sa mga halimaw o multo, kaya natitiyak niya na ang 3 nawawalang sundalo ay tiyak na nakatagpo ng mga halimaw. May nakita akong kakaiba, kaya dapat tayong gumalaw ng bahagya, sabi ni Guning kay Leng Xiaoteng sa mahinang boses. Tumanggaw si Leng Xiaoteng at bahagya silang nauna. Nang lapitan nila ang pinanggalingan ni Yin, nasa labas na sila ng lugar kung saan kapakipakinabang ang mga surveillance camera. Alam ni Zhang Jiheng na walang surveillance camera sa lahat ng dako sa Damichan, kaya hindi niya naisip na ito ay isang malaking bagay. Hindi nagtagal ay nakakita sina Guning at Leng Xiaoteng ng bahaging metrong taas na tumpok ng mga halaman, na napakasiksik. Pagkatapos ay tumingin si Guning sa loob gamit ang kanyang Jade Eyes at nakitang nabaligtad ang lupa. Walang kamalay-malay si Guning na ang 3 sundalo ay maaaring makaalis sa loob, kaya ginamit niya ang kanyang Jade Eyes upang makita ang loob ng lupa ng sabay-sabay. Gayunpaman, wala siyang nakitang mga katawan, may isang madilim na butas lang mga 1 metro pababa. Tila lumawak ang butas at tumagilid pababa. Higit sa lahat, napuno ito ng yin. Naisip ni Guning na ang butas na ito ay ang lugar kung saan nagtago ang halimaw. Hinanap niya ito sa madilim na butas gamit ang kanyang Jade Eyes. Mga 10 metro ang layo, nakakita siya ng espasyo na humigit kumulang 10 metro kwadrado ang laki at 2 metro ang taas. May maliit na pond din doon. Isang higanteng halimaw na mukhang agila na may mga sungay ay nakahiga doon na nagpapahinga. Nagkaroon ito ng matinding pandama. Ang pangalawang paningin ni Guning ay nahulog dito, naramdaman ito at tumingin sa bakana ng butas. Malaki ang mga mata nito at duguan. Kaagad na inilayo ni Guning ang kanyang paningin dito, at saka lang ito nahiga. Nakalulungkot, nang inilayo ni Guning ang kanyang paningin, napansin niya ang nakakalat na camouflage sa isang sulok. Bagamat alam niya na hindi masyadong malamang na makaligtas ang 3 sundalo kapag nabalitaan niyang nawawala sila, nalungkot pa rin siya nang makita ang pagbabalat kayo. Gayunpaman, walang silbi ang pag-iyak, at ang kailangan niyang gawin ngayon ay protektahan ang mga inosenteng tao mula sa muling pag-atake. Hindi nakilala ni Guning ang halimaw, kaya tinukoy niya ang kanyang telepono. Sa kabutihang palad, ang kanyang telepono ay maaaring makatanggap ng mga signal sa kakahuyan. Medyo nalito si Leng Xiaoteng sa aksyon ni Guning, ngunit hindi siya nagtanong tungkol dito dahil alam niyang ipapaliwanag niya ito sa kanya ni Guning mamaya. Pagkatapos maghanap, nalaman ni Guning na ang halimaw ay isang Gu-eagle, na isang halimaw na kumakain ng tao. Isa itong sinaunang halimaw tulad ng Jiao mula sa mga alamat. Dahil mayroon na siyang Jiao, hindi na nagulat si Guning na makakita ng Gu-eagle. Ibinigay niya ang kanyang telepono kay Leng Xiaoteng nang walang pagkaantala, pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, may isang halimaw na tulad nito sa butas sa ilalim ng lupa. Gu-eagle, isang halimaw na kumakain ng tao. Hindi ba ito ay isang sinaunang halimaw mula sa mga alamat? Si Leng Xiaoteng ay namangha. Anyway, meron na talaga ngayon, at may camouflage din sa butas. Halatang kinain nito ang 3 nawawalang sundalo, sabi ni Guning. Kailangan nating patayin ito kung minsan masakit pa ito ng mga inosenteng tao. Nang malaman iyon, naawa si Leng Xiaoteng sa 3 nawawalang sundalo, ngunit alam din niyang walang silbi ang pag-iyak ngayon.
Kailangan nilang patayin ang halimaw na ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nag-aalala si Leng Xiaoteng. Parang napakalakas at malupit. Pwede ba tayong manalo? Talagang hindi sigurado si Guning kung kaya nilang talunin ang halimaw ng magkasama, at naisip niya na oras na para ipaalam niya kay Leng Xiaoteng ang tungkol sa Zhao. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Guning, Xiaoteng, may isa pang hindi kapani-paniwalang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Ano ito? Kinabahan si Leng Xiaoteng nang makitang seryoso si Guning. Sa katunayan, mayroong isang sinaunang halimaw sa aking telepatikong espasyo sa mata ngayon, at ito ay isang Zhao. Ito ay hindi pangkaraniwang malakas at agresibo, ngunit ngayon ay nakikinig ito sa akin. Kung hindi natin matalo ang Gu Eagle, ipapadala ko ito, sabi ni Guning. Nagplano si Guning na bumaling sa Zhao para humingi ng tulong kapag nabigo sila ni Leng Xiaoteng na kontrolin ang Gu Eagle. Dahil kailangan nilang sanayin ang kanilang mga kasanayan at hindi sila maaaring umasa sa iba upang tulungan silang malutas ang mga problema sa bawat oras. Imposibleng manatili ang Zhao sa tabi niya magpakailanman. Kailangan niyang pagbutihin ang sarili kung sakaling makatagpo siya ng mas malalakas na kaaway sa hinaharap. Napakunot ang noo ni Leng Xiaoteng nang marinig iyon. Alam niya na ang isang Zhao ay isa ring sinaunang halimaw, at ito ay napakasama. Gayunpaman, dahil sinabi ni Guning na nakikinig ang Zhao sa kanya ngayon, dapat itong ligtas. Bagamat nagulat si Leng Xiaoteng sa pagkakaroon ng Zhao, hindi nagtagal ay tinanggap niya ito. Oo naman, sabi niya. Ilabas mo ang baril mo, lalabas ako. Kapag nagpakita na, kunan mo na, sabi ni Guning. Kahit na hindi siya kumpiyansa na kapakipakinabang ang mga baril, kailangan pa rin nilang subukan. Tumanggaw si Leng Xiaoteng at inilabas ang kanyang baril. Pagkatapos ay inabot sa kanya ni Guning ang isang tansong punyal. Kung hindi gumana ang baril, maaari mong gamitin ang punyal na ito upang labanan ito mula sa malapit na distansya. Malaki. Kinuha ni Leng Xiaoteng ang punyal. Pagkatapos noon, ginamit muli ni Guning ang kanyang Jade Eyes para makita ang Gu Eagle. Nang bumaling ang paningin niya rito, agad itong bumangon at naglakad papunta sa entrance para tingnan, ngunit hindi ito lumabas. Hindi alam ng Gu Eagle na may mga tao sa lupa, kaya hindi nito maintindihan kung bakit may kakaibang pakiramdam na may nakatingin dito. Kaya naman, lumingalinga ito saglit, saka muling natulog. Nang makita iyon, nagpaputok si Guning ng bala sa lupa, na ikinatakot ng Gu Eagle at tumalon ito para titigan ang pasukan, ngunit hindi pa rin ito lumalabas. Napagtanto ng putok ng baril na may mga tao sa lupa, ngunit hindi nito alam kung ito ang target. Nakain na ito ng tatlong lalaki at napuno na ngayon, kaya wala itong gana sa pagkain at ayaw umalis sa butas. Bilang resulta, kinailangan ni Guning na gamitin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang maakit ang atensyon nito. Habang ang mahiwagang kapangyarihan ay tumagos sa lupa at sa butas, hindi nagtagal ay naramdaman ito ng Gu Eagle at nagliwanag ang mga mata nito. Hindi nito napigilan ang tukso, at mabilis na umalis sa butas. Sa isang malakas na tunog, ang Gu Eagle ay direktang pumunta sa ibabaw sa pamamagitan ng pagsabog mula sa lupa. Walang pag-aalinlangan itong binaril ni Leng Xiaoteng, tumama ang bala sa binti nito. Gayunpaman, hindi gaanong nasaktan ang bala, hindi lamang ito. Agad na sinalakay ng Gu Eagle si Leng Xiaoteng. How dare you, damn human being! Si Leng Xiaoteng, gayunpaman, ay nakarinig lamang ng galit na alulong at hindi naiintindihan ang sinasabi nito. Si Guning lang ang nakakaintindi nito. Dahil ang Gu Eagle ay inis kay Leng Xiaoteng, binaliwala nito ang mahiwagang kapangyarihan sa ngayon. Sinamantala ni Guning ang pagkakataong ito at walang pagkaantala sa likod nito. Nasa malaking panganib sila ngayon, kaya hindi na natutuloy si Guning na gamitin ang kanyang buong lakas. Sa tulong ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, marahas siyang kumilos. Hindi nagalit ang Gu Eagle nang tumama si Guning sa likod nito, ngunit bigla nitong napagtanto na lumabas ito para sa mahiwagang kapangyarihan, kaya tumutok ito kay Guning. Wow, napakasarap ng amoy mo,
at ihahanda kita para sa dessert. Muling napaungol ang Gu Eagle at sinimulang salakayin si Guning. Tuklasin, lalamunan, tuwang-tuwa. N-Heart V Epsilon Pound N. Gusto mo bang ipag-dessert kita? Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Sabi ni Guning. Nagulat ang Gu Eagle na naiintindihan ni Guning ang wika nito. Sa wakas ay naunawaan ni Leng Xiaoteng na gustong kainin ng Gu Eagle si Guning. Sumama kaagad siya sa laban para pigilan ito sa pananakit kay Guning. Bagamat hindi maihahambing si Leng Xiaoteng kay Guning noong ginamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, hindi rin siya mahina. Sama-sama silang lumaban sa Gu Eagle, at pinrotektahan ang isa't isa. Paminsan-minsan, nagpapakita sila sa mga surveillance camera dahil mabilis silang gumalaw. Gabi na noon, kaya hindi malinaw na makita ni Zhang Jiheng at ng iba pang mga sundalo ang eksena, ngunit nabigla pa rin sila sa marahas na labanan. Napagtanto nila na may hindi gustong bisita sa kanilang training base, at kasalanan nila kung bakit ito nawala. May nanghihimasok sa training base namin. Bulalas ni Zhang Jiheng. Sa tingin ko ang nanghihimasok ay maaaring dahilan kung bakit nawawala ang 3 sundalo. Hindi nila alam kung gaano kahusay si Guning sa pakikipaglaban, ngunit malinaw sa kanila ang antas ni Leng Xiaoteng. Dahil ang nanghihimasok ay maaaring lumaban kay Leng Xiaoteng ng napakatagal nang hindi nahuhuli, ang nanghihimasok ay dapat na napakalakas. Dapat ba tayong pumasok doon at tulungan sila? Tanong ni Wang Shijia. Nag-aalala siya na baka masugatan si Leng Xiaoteng. Hindi pwede. Nag-utos si Major General Leng bago siya pumasok sa loob. Walang sino man ang pinapayagang pumasok ngayon. Natatakot ako, manood lang tayo. Kung kailangan ni Major General Leng ang ating tulong, magpapadala siya ng isang karatula, sabi ni Zhang Jiheng. Bago pumasok si Leng Xiaoteng sa kakahuyan kasama si Guning, sinabihan niya ang mga naka-duty na sundalo na huwag payagan ang sino mang makapasok sa loob. Siya ay isang mayor na general, kaya ang ibang mga sundalo ay kailangang sumunod sa kanyang mga utos. Nang malaman iyon, itinikom ni Wang Shijia ang kanyang bibig. Bagamat hindi mas masama sina Guning at Leng Xiaoteng kaysa kay Gu Eagle pagdating sa kanilang husay sa pakikipaglaban, hindi ganoon kalakas si Leng Xiaoteng. Xiaoteng, uminom ng tableta ngayon. Sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng nang makitang nanghihina siya. Tumabi si Leng Xiaoteng at kumuha ng power crystal ng sabay-sabay. Sa maikling panahon na ito, nag-iisang lumaban si Guning laban sa Gu Eagle, ngunit nahawakan pa rin niya ito ng maayos. Hindi nagtagal ay nabawi ni Leng Xiaoteng ang kanyang lakas pagkatapos kumuha ng power crystal, kaya bumalik siya upang tulungan si Guning sa pakikipaglaban ng walang pagkaantala. Ang Gu Eagle, gayunpaman, nadama na ito ay nagiging mas mahirap para sa mga ito upang labanan ang dalawa sa parehong oras. Hindi maiiwasan na masugatan sina Guning at Leng Xiaoteng sa marahas na labanan, ngunit wala silang pakialam dito. Malapit nang gumaling si Guning sa tulong ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Mahusay ding pinrotektahan ni Leng Xiaoteng ang kanyang sarili gamit ang mga power crystal. Ang mga tao ay hindi makakainom ng napakaraming power crystal sa loob ng maikling panahon, kaya sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng na huwag uminom ng pil kung hindi malala ang mga pinsala. Kahit na umaatres ang Gu Eagle, mahirap pa rin para kay Guning at Leng Xiaoteng na mahuli ito. Si Guning ay walang maisip na mas magandang ideya, kaya kinailangan niyang palabasan ang Zhao sa huli. Si Zhang Jiheng at ang iba pang mga sundalo ay nanunood ng laban mula sa mga surveillance camera sa buong oras, ngunit hindi nila alam ang nanghihimasok ay talagang isang halimaw. Hindi sila naniniwala sa mga halimaw, kaya hindi na nila ito pinag-isipan pa. Sobrang nag-aalala ako sa kaligtasan nila ngayon. Hindi namin makita ang buong larawan mula sa mga camera, sabi ni Wang Shijia at hindi siya mapakali. Sa tingin ko ay sinasadya nilang iniiwasan ang mga surveillance camera, sabi ni Zhang Jiheng. Bagamat hindi niya alam kung bakit ginawa iyon ni Guning at Leng Xiaoteng, naniniwala siya na ginawa nila ito ng may dahilan. Bakit nila gagawin iyon? Si Wang Shijia ay nalilito. Hindi ko alam, pero nag-aaway pa rin sila,
ibig sabihin ay maayos pa rin si Major General Leng at ang babae, sabi ni Zhang Jiheng. Sana makaligtas si Major General Leng ngayong gabi, sabi ni Wang Shijia. Pagkatapos ng lahat, si Leng Xiaoteng ay hindi isang ordinaryong sundalo. Siya ay isang dating pigure sa militar. Bilang isang senior na sundalo sa militar, si Leng Xiaoteng ay may responsibilidad na lutasin ang problemang ito. Tanggap na niya na laging delikado ang trabaho niya. Marami nang pinagdaanan si Major General Leng sa kanyang mga nakaraang gawain, kaya naniniwala ako na kakayanin din niya ang sitwasyon sa pagkakataong ito, sabi ni Zhang Jiheng. Nag-aalala rin siya sa kaligtasan ni Leng Xiaoteng, ngunit pinili niyang magtiwala sa kakayahan ni Leng Xiaoteng. Dahil sinabi iyon ni Zhang Jiheng, maaari lamang piliin ni Wang Shijia na maniwala kay Leng Xiaoteng at umaasa na magiging maayos siya. Ayaw ni Guning na mag-aksaya pa ng oras sa pakikipaglaban, kung sakaling makita sila ng iba mula sa mga surveillance camera, kaya pinalabas niya kaagad ang Zhao. Ang pangalawang lumitaw ang Zhao out of blue, ang Gu Eagle ay nagulat. Zhao. Kahit na ang Gu Eagle ay isa ring sinaunang halimaw, nabigla pa rin ito nang makita ang Zhao. Inikat din ni Leng Xiaoteng ang kanyang mga mata sa gulat dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng Zhao sa totoong buhay. Zhao, patayin mo na. Nag-order si Guning. Oo, Master, sabi ng Zhao, pagkatapos ay inatake ang Gu Eagle na parang kidlat. Gustong tumakas ng Gu Eagle, ngunit nahuli ito ng Zhao at binalot ng katawan nito. Ningning, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Leng Xiaoteng. Nang makita niya ang mga sugat na iniwan ng Gu Eagle sa katawan ni Guning, sumakit ang kanyang puso. Ayos lang ako. Ang lahat ng mga sugat ay mawawala sa lalong madaling panahon, ngunit dapat kang uminom ng isa pang tableta ngayon, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, gamaan ang loob ni Leng Xiaoteng. Nakinig siya kay Guning at kumuha ng isa pang power crystal. Pagkatapos, tumabi sila at pinanood ang Zhao na nakikipaglaban sa Gu Eagle. Kahit na alam na ni Leng Xiaoteng na ang Zhao at ang Gu Eagle ay totoo, pakiramdam niya ay napakahirap paniwalaan na maging totoo. Hindi nagtagal ay nawalan na ng lakas ang Gu Eagle, at nakontrol ito ng Zhao. Bitawan mo ako. Ang Gu Eagle ay nagpumiglas ng husto, ngunit sa kasamaang palad ay nabigong makatakas. Wala kaming sama ng loob sa isa't isa. Bakit kailangan mong gawin ito sa akin? Walang sama ng loob. Di ba sabi mo sasamahan mo ako ng dessert? Nakakain ka ng 3 sundalo, at dapat mong bayaran iyon. Sabi ni Guning, pagkatapos ay lumingon sa Zhao. Zhao, sumipsap ng lakas at hayaang mawala. Hindi, sigaw ng Gu Eagle. I'm sorry, please wag mong gawin yon. Ipinapangako kung hindi ako. Gayunpaman, bago nito matapos ang pangungusap, hinigop ng Zhao ang enerhiya nito ng paunti-unti, at ito ay naging mahina at malinaw sa paglipas ng panahon. Sa huli, nawala ito sa manipis na hangin. Nang nasaksihan ang eksena, nagulat si Leng Xiaoteng. Bumalik ang Zhao kay Guning pagkatapos patayin ang Gu Eagle. Medyo natakot dito si Leng Xiaoteng, dahil alam niyang hindi ito mabait na nilalang. Kahit na sinabi sa kanya ni Guning na nakikinig ito sa kanya ngayon, mapanganib pa rin ito. Sinulyapan ng Zhao si Leng Xiaoteng at tila pala kaibigan ito sa kanya, dahil naiintindihan nito na malapit si Leng Xiaoteng kay Guning. Aking Panginoon, matagal mo na akong hindi pinababayaan sa tubig, ang sabi ng Zhao sa naaagrabyado na tono. Nang marinig iyon, naalala ni Guning na masyadong matagal na umalis ang Zhao sa tubig. Oo naman, ilalagay kita sa tubig kapag nakabalik na ako, sabi ni Guning. Salamat, nasiyahan ang Zhao. Pagkatapos nito, ibinalik ito ni Guning sa telepathic eye space. Ningning, ligtas ba para sa iyo na panatilihin ang Zhao sa iyo? Hindi maiwasang magtanong ni Leng Xiaoteng na nag-aalala. Naunawaan ni Guning na nag-aalala si Leng Xiaoteng sa kanya, kaya nakangiti siyang nagpaliwanag. Relax, ligtas ito. Dahil sinabi iyon ni Guning, maniniwala lang si Leng Xiaoteng. Pagkatapos, umalis sina Guning at Leng Xiaoteng.
Napatay na ang Gu-Eagle, at kailangang gumawa ng makatwirang paliwanag si Leng Xiaoteng para sa tatlong nawawalang sundalo. Nakita ni Zhang Jiheng at Wang Shijia, na nasa surveillance room, sina Leng Xiaoteng at Guning na naglalakad pabalik. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang maayos na si Leng Xiaoteng, ngunit nasaan ang nanghihimasok. Na-curious sila at iniisip na baka nakatakas ang nanghihimasok. Kung gayon, ito ay magiging isang kahihiyan. Naniniwala silang mahahanap lamang nila ang tatlong nawawalang sundalo sa pamamagitan ng paghuli sa nanghihimasok. Kung nakatakas ang nanghihimasok, hindi nila malalaman kung paano nawala ang tatlong sundalo. Anyway, at least ligtas si Leng Xiaoteng, na magandang balita para sa kanila. Nang malapit nang marating ni Leng Xiaoteng at Guning ang exit, lumabas sina Zhang Jiheng at Wang Shijia para salubungin sila. Sa di kalayuan, nakita ni Leng Xiaoteng at Guning sina Zhang Jiheng at Wang Shijia. Hindi na sila nagulat dahil alam nilang napansin sila ni Zhang Jiheng sa mga surveillance camera. Ikinagalak kitang makita, Major General Leng. Sina Zhang Jiheng at Wang Shijia ay sabay-sabay na sumaludo kay Leng Xiaoteng, pagkatapos ay lumingon sila kay Guning at natigilan. Nagulat sila dahil napakabata ni Guning sa kanilang mga mata. Kahit na hindi nila nakikita ng malinaw sa mga surveillance camera, alam nila na ang babaeng ito ay napakahusay sa pakikipaglaban. Humanga rin sila sa kanyang kagandahan. Ikinagalak na makita ka rin, sabi ni Leng Xiaoteng. Kailangan kong bumalik ngayon, at darating ako para ipaliwanag ito bukas. Walang intensyon si Leng Xiaoteng na ipakilala si Guning sa kanila, o ipaliwanag sa kanila ang nangyari sa Damichan ngayon. Walang problema, sabi ni Zhang Jiheng at Wang Shijia, pagkatapos ay pinanood sina Leng Xiaoteng at Guning na sumakay sa kotse. Bakit hindi sinabi sa atin ni Major General Leng ngayon? Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa kagubatan. Sinabi ni Wang Shijia sa sandaling nawala si Leng Xiaoteng. Dahil sinabi ni Major General Leng na babalik siya bukas, maghintay na lang tayo, sabi ni Zhang Jiheng. By the way, sino yung babae? Tanong ni Zhang Jiheng. Walang ideya, ngunit napakaganda niya, sabi ni Wang Shijia. Bakit si Major General Leng lang ang kasama niya? Marahil dahil sa isang bagay na mahalaga, sabi ni Zhang Jiheng. Hindi niya akalain na magkakaroon ng malapit na personal na relasyon si Leng Xiaoteng kay Guning. Pumayag si Wang Shijia. Umalis si Zi Beiying at ang kanyang mga kaibigan sa clubhouse noong 11 p.m. Hindi sumakay sina Xu Qingyin at Xu Jinchen sa kanilang sasakyan hanggang sa pinaandar ni Zi Beiying ang kanyang sasakyan. Habang pauwi, tinanong ni Xu Qingyin si Xu Jinchen, Jinchen, ano ang tingin mo kay Zi Beiying? I think she's a good girl and you two could be a great couple. Talagang may magandang impresyon si Xu Qingyin kay Zi Beiying, at gustong tanggapin si Zi Beiying bilang kanyang hipag. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Bakit hindi ka muna maghanap ng trabaho o boyfriend? Sabi ni Xu Jinchen. Medyo ayaw niyang pag-usapan ang paksang ito. Ngumisi si Xu Qingyin. Medyo nadismaya siya nang tumanggi si Xu Jinchen na bigyan siya ng sagot. Binanggit ni Nan ang parehong bagay kay Zi Beiying sa kotse. Lady Z, sa tingin ko si Mr. Xu ay isang mahusay na tao. Ang ganda-ganda ninyong dalawa kapag magkasama kayo. Nang marinig iyon, namula si Zi Beiying ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya para ayusin ang sarili. Nagbibiro ka siguro. Naunawaan ni Nan na iniiwasan ni Zi Beiying ang tanong, ibig sabihin ay kinakabahan siya. Mukhang hindi man lang kinasusuklaman ni Zi Beiying si Xu Jinchen. Tinakpan ni Nan ang kanyang bibig at ibinaba ang paksa. Sina Chi Zaiyo at Tang Yaxen ay nanatili sa iisang ward. Bagaman nakatanggap sila ng pinakamahusay na paggamot, sila ay nasa matinding sakit at halos hindi makatulog. Si Tang Yaxen ay patuloy na nagmumura kay Tang Aining, hanggang sa sinabihan siya ni Chi Zaiyo na tumahimik. Narinig din ni Tang Bing Senador na pareho silang binugbog ng isang babaeng tinatawag na Tang Aining, dahil hindi ito may lihim ni Chi Zaiyo sa kanya. Pagkabalik mula sa isang business trip, si Tang Bing Senador ay nagpunta sa ospital nang walang pagkaantala.
Pagkatapos ay sinabi ni Chi Zaiyo kay Tang Bing Senador ang tungkol sa kanilang pinagdaanan at kung ano ang nasa kamay ni Tang Aining. Pagkatapos ay inimbestigahan ni Tang Bing Senador si Tang Aining, sinusubukang makaisip ng magandang paraan para mawala siya. Ang Tang Aining, na ito ay napakahusay sa pakikipaglaban, at nagawa niyang talunin ang 5 armadong bodyguard sa loob ng 1 minuto, sabi ni Chi Zaiyo. Siya ay kasing lakas at malupit ng Tang Aining na kilala natin. Sa pag-iisip niyan, medyo nanginginig pa si Chi Zaiyo sa takot. Siya ay isang duwag kung tutuusin. Nagtataka ako kung pareho sila ng tao. Maaaring buhay pa si Tang Aining. Hindi maaaring magkataon lang na magkaparehas sila ng pangalan at kakayahan sa pakikipaglaban. Biglang sabi ni Tang Yaksan. Gayunpaman, hindi talaga siya naniniwala doon, dahil nasaksihan niya ang pagkasunog ng katawan ni Tang Aining. Hindi sila pwedeng iisang tao. Sa tingin ko ang babaeng ito ay dapat na mabuting kaibigan ni Tang Aining. Kaya ginagamit niya ang pagkakakilanlan ni Tang Aining para ipaghiganti ang kanyang kamatayan, sabi ni Tang Bing Senador ng may katiyakan. Sa totoo lang, parehong tama sina Tang Yaksan at Tang Bing Senador, ngunit karaniwang hindi maniniwala ang mga tao sa hula ni Tang Yaksan. Kahit sino pa siya, napakalinaw na ang target niya ay ang pamilyang Tang. Delikado siya at dapat nating seryosohin ito, sabi ni Chi Zaiyo. Papatayin natin ang sinumang maglakas loob na hamarang sa atin, sabi ni Tang Bing Senador na may masamang ekspresyon. Makukuha niya ang gusto niya by hook or by crook. Tay, bakit hindi tayo umupo ng isang propesyonal na mamamatay para gawin ito para sa atin? Iminungkahi ni Tang Yaksan. Hindi na siya makapaghintay na makitang agad na mapatay si Tang Aining. Sige, hahaharapin ko ito, at dapat ay gumaling kayong dalawa, sabi ni Tang Bing Senador. Sa katunayan, mayroon siyang kaparehong ideya kay Tang Yaksan. Kinabukasan, maagang bumangon si Leng Xiaoteng para maghanda ng almusal para kay Guning. Sabay silang nag-almusal, pagkatapos ay umalis si Leng Xiaoteng papunta sa base militar. Si Guning naman ay tinawagan sina Zi Beiying at Xu Qingyin para pumunta sa tindahan ni Charm kasama niya. Halos magkasabay na dumating sina Zi Beiying at Guning, kaya sabay nilang hinintay si Xu Qingyin sa parking lot. Si Guning at Zi Beiying ay napakakakit-akit sa mga kabataang babae, kaya nakakuha sila ng maraming atensyon mula sa mga lalaking nakapaligid sa kanila nang bumaba sila sa kanilang mga sasakyan. Kahit si Nan ay isang cool na kagandahan na may maikling buhok. Sinubukan ng ilang lalaki na makipag-usap kay Nan, ngunit lahat sila ay natakot kay Mengda na matangkad at malakas. Sa sandaling ito, sinabi ni Zi Beiying kay Guning ang tungkol sa nangyari kay Wumina. Hindi nagpakita ng simpatiya si Guning kay Wumina dahil sa tingin niya ay karapat-dapat ito kay Wumina. Kung hindi pa naroon sina Mengda at Nan kasama si Zi Beiying ay nasugatan ng husto sa dirty trick ni Wumina. Makalipas ang halos 10 minuto, dumating si Xu Qingyin. Gayunpaman, tila galit na galit siya nang lumakad siya patungo kina Guning at Zi Beiying. Bakit galit na galit ka? Tanong ni Guning na may pag-aalala. Wala akong ideya kung paano nakuha ni Shen Beixiang ang aking numero ng telepono, ngunit tinawag niya lang ako, hinihiling na makisali ako sa kanya sa pagkain. Nakakadiri, nagreklamo si Xu Qingyin. Well, sigurado akong alam niya ang tunay mong background ng pamilya at ngayon ay gusto mong bawiin, sabi ni Guning. Alam ko, pero naiinis pa rin ako, sabi ni Xu Qingyin. Si Shen Beixiang ay hindi ang uri ng lalaki na karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Anong nangyari? Si Zi Beiying ay nalilito at nag-usisa. Pagkatapos ay sinabi ni Xu Qingyin kay Zi Beiying ang nangyari sa kanya, at pumayag din si Zi Beiying na layuan niya ang lalaki. Habang papunta sila sa tindahan, nakatanggap ng tawag si Zi Beiying, kaya agad na lumapit si Xu Qingyin kay Guning. Guning, hindi mo ba iniisip na maaaring maging perpektong mag-asawa sina Jin Chen at Zi Beiying? Bagamat sadyang pinahina ni Xu Qingyin ang kanyang boses, narinig pa rin ito ni Zi Beiying. Medyo nabahala si Zi Beiying, ngunit gusto pa ring malaman ang opinyon ni Guning.
Natigilan si Guning saglit, pagkatapos ay sinabing, "Oo, sa tingin ko magkaiba sila." Nang marinig ang sagot ni Guning, mas kinabahan si Zibeing. Si Xu Qingyin, gayunpaman, ay natuwa. Tama. Naniniwala din ako na kaya nilang maging perpekto magkasama. Sinabi ko kay Jin Chen na habulin si Zibeing, ngunit hindi niya ako pinansin. Well, hayaan mo silang mag-isip-isip. Kung gusto nila ang isa't isa, magsasama-sama sila balang araw, sabi ni Guning. Bagamat maaaring maging perpektong mag-asawa sina Zibeing at Xu Jinchen, kailangan pa rin nilang malaman ang higit patungkol sa isa't isa. Itinaas ni Xu Qingyin ang kanyang kilay, pagkatapos ay walang sinabi. Pagpasok nila sa charm store, maraming tao ang namimili doon. Ang ilan ay naakit sa sinabi ni Charm, habang ang ilan ay nagustuhan ang mga disenyo nito. Pinakamahalaga, nagkaroon ng magandang reputasyon si Charm para sa kalidad at mga disenyo nito. Parehong naakit sina Zibeing at Xu Qingyin sa mga gown na pumasok sila sa tindahan. Iniwan nila si Guning at tumakbo para mamili ng magagandang damit, na ikinatuwa ni Guning. Nakaramdam din ng saya si Guning na naging napakasikat ng mga produkto ng kanyang kumpanya. Masyadong abala si Yuzi. Kaya hindi na siya nag-ukol ng maraming oras sa pakikipag-chat kay Guning. At sinabi rin ni Guning sa mga tindera na iwanan si Zibeing at Xu Qingyin ng mag-isa para makapagsilbi sila sa ibang mga customer. Dumating si Guning dito kahapon, kaya alam ng mga tindera na siya ang amo at nakikinig sila sa kanya. Ang major ni Leng Xiaojie sa universidad ay ang disenyo ng damit, at siya ay nagtatag ng isang studio kasama ang kanyang mga kaibigan ng maaga. Ang kailangan lang nila ay isang kapansin-pansin na tindahan ngayon upang ibenta ang kanilang mga damit. Kaya naman, si Leng Xiaojie at ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay pumunta sa mall noong araw na iyon upang humanap ng magandang tindahan na mauupahan. Bagamat hindi madali si Leng Xiaojie, handa niyang italaga ang sarili sa anumang layunin niyang makamit. Nagkataon namang nahanap nila si Charm at napahanga rin sila sa mga gown nito. Alam ni Leng Xiaojie na si Guning ay nagmamay-ari ng maraming kumpanya, ngunit hindi niya alam na isa si Charm sa kanila. Wow! Xiaojie, tingnan mo itong tindahan. Napakaganda ng mga gown sa loob, excited na sabi ng kaibigan ni Leng Xiaojie na si Zhu Jinling. Huwag mong purihin ang mga disenyo ng iba. Sa tingin ko, mas maganda ang mga damit natin, sabi ni Leng Xiaojie na may displeased expression. Kahit na kailangan niyang aminin na napakaganda ng mga charm gown, hindi niya matanggap na pinupuri ni Zhu Jinling ang mga disenyo ng ibang tao. At saka, magsisimula na silang magbenta ng sarili nilang mga damit, kaya't si Charm ay magiging isang malakas na katunggali nila. Fine. Kakumpetensya ang mga kapantay. Bakit hindi tayo pumasok sa loob at tingnan para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol dito para malaman natin kung paano ito talunin? Sabi ni Zhu. Talagang hindi sumang-ayon si Zhu Jinling kay Leng Xiaojie, dahil mas maganda nga si Charm kaysa sa kanilang brand. Kung nakatagpo sila ni Charm sa isang clothing design competition, wala siyang tiwala na mananalo sila. Pumasok si Leng Xiaojie sa tindahan kasama si Zhu Jinling. Nang masilip nilang mabuti ang mga charm gown, kinailangan ni Zhu Jinling na sabihin na ang mga gown ni Charm ay napakaselan. Gayunpaman, hindi niya nakita ang mga tag ng presyo, nag-isip si Zhu Jinling kung bibilhin ng mga tao ang mga gown na ito dahil napakataas ng presyo. Ang kalidad ng mga gown ay maaaring karapat-dapat sa mga presyo, ngunit ang tatak na ito ay hindi sapat na sikat. Dahil nagtatrabaho din siya sa industriya ng pananamit, alam ni Zhu Jinling ang halos lahat ng sikat na high-end na brand sa industriya. How dare they price these gowns so high? Walang bibili sa kanila, sabi ni Leng Xiaojie na may pang-aalipusta. Sumang-ayon siya kay Zhu Jinling na hindi tumugma ang sabi ni Charm sa presyo ng mga gown nito. Kasabay nito, nainggit din si Leng Xiaojie kay Charm dahil sa mataas na antas ng mga disenyo at pagkakagawa nito. Miss, kahit hindi pa sikat si Charm for the time being, the quality and design deserve the price. Kung gusto mo ang damit na ito, maaari mong subukan ito. To be honest with you,
We already sold out 8 gowns this afternoon, and our customers all likes them very much, sabi ng isang tindera kay Leng Xiaojia. Ano? Sa loob ng isang hapon. Nagulat si Leng Xiaojia, ngunit hindi siya naniwala. Sigurado ka bang tama ang numerong iyon? Hindi niya akalain na ang isang tatak na walang gaanong katanyagan ay magiging napakasikat sa mga mayayamang customer. Siyempre totoo, sabi ng tindera. Ang tindera ay nanatiling magalang sa buong oras, kahit na si Leng Xiaojia ay medyo bastos, dahil ang lahat ng mga tindera sa tindahan ay nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay. Kahit hindi totoo, hindi mo aaminin. Tumanggi pa ring maniwala si Leng Xiaojia. Hindi na nagsalita pa ang tindera bagkos ay ngumiti na lamang. Sa oras na ito, biglang nakita ni Leng Xiaojia si Guning at biglang nagbago ang kanyang mukha. Halata sa mukha niya ang pagkamuhi. Narinig talaga ni Guning ang pag-uusap ni Leng Xiaojia sa tindera bago siya napansin ni Leng Xiaojia. Hindi siya galit, dahil alam niyang hindi mabait na babae si Leng Xiaojia. Gayunpaman, nang makita ni Guning ang puot sa mukha ni Leng Xiaojia sa kanya, inilayo niya ang kanyang mga mata at hindi pinansin si Leng Xiaojia. Si Leng Xiaojia, gayunpaman, ay inis sa pagdalaw ni Guning. Tumakbo siya papunta kay Guning at sumigaw, "How dare you look at me with dislike?" Xiaojia. Natakot si Zhu Jinling sa inasal ni Leng Xiaojia at sinubukan siyang pigilan. Alam niyang hindi maganda ang ugali ni Leng Xiaojia, ngunit sa tingin niya ay hindi nararapat na magalit dahil lamang sa isang sulyap. Ang tindera na nagsilbi kay Leng Xiaojia ay hindi sinubukang abutin siya, ngunit lumayo at iniwan ito kay Guning. Lumingon muli si Guning kay Leng Xiaojia. So, hindi niya itinanggi na ayaw niya kay Leng Xiaojia. Ikaw, galit si Leng Xiaojia. Guning, huwag mong isipin na dahil lang sa girlfriend ka ni Leng Xiaoteng ay kaya mo akong tretuhin ng walang respeto. Hindi ka pa kasal sa pamilya Leng, at mahirap sabihin kung kaya mo ba talaga iyon. Nang marinig iyon, nagulat si Zhu Jinling. Ano? Ang babaeng ito na nagngangalang Guning ay ang kasintahan ni Leng Xiaoteng. Ang sikat na malamig na Lord Leng. Kung talagang girlfriend ni Lord Leng ang babaeng ito, tiyak na napakayaman o makapangyarihan din. Alam ni Zhu Jinling na kinasusuklaman ni Leng Xiaojia si Leng Xiaoteng, kaya naunawaan niya kung bakit galit din si Leng Xiaojia sa kasintahan ni Leng Xiaoteng. Mapapakasal man ako sa pamilya Leng o hindi ay walang kinalaman sa iyo, sabi ni Guning. Wala akong pakialam sa'yo. Ikaw, galit na galit si Leng Xiaojia. Gusto niyang sampilan si Guning, ngunit huminto ang kanyang kamay sa hangin. Ang Enyo Bureau Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Hindi dahil pinigilan siya ni Guning, ngunit pinigilan niya ang sarili. Naalala niya na si Guning ay hindi isang mahinang babae. Kung lalabanan niya si Guning, matatalo siya ng walang pag-aalinlangan. Kahit na hindi inakala ni Leng Xiaojia na maglalakas loob si Guning na suntukin siya, natatakot pa rin siya kay Guning. Si Leng Xiaojia ay masama ang ugali at masama, ngunit hindi siya pipili ng matatalo. Kaya naman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ibinaba ni Leng Xiaojia ang kanyang kamay. Sa totoo lang, mas mabuting hindi inisin ni Leng Xiaojia si Guning, ngunit hindi niya maiwasang gawin ito sa tuwing nakikita niya si Guning. Napangiti si Guning nang ibaba ni Leng Xiaojia ang kanyang kamay, na lalong ikinairita ni Leng Xiaojia. Dahil hindi sila nagdulot ng matinding ingay at puno ng aktibidad ng tindahan. Hindi napansin ng ibang tao ang kanilang ginagawa, ngunit naabutan ni Xu Qinyin si Leng Xiaojia na ibinababa ang kanyang kamay. Si Xu Qinyin ay hindi nasisiyahan sa isang iglap. Hindi niya kailanman nagustuhan si Leng Xiaojia kahit noong mga bata pa sila. Madalas silang nag-away noong bata pa sila, at parang mga estranghero na sila ngayon pagkatapos lumaki. Bagamat ang pamilya Leng at ang pamilyang Xu ay nagkaroon ng malapit na ugnayan sa loob ng maraming henerasyon. Si Leng Xiaoteng lamang ang nagpapanatili nito sa kabataang henerasyon sa pamilya Xu ngayon. Si Leng Xiaoxun at Leng Xiaoxi ay mas bata kay Xu Qinyin, kaya hindi sila pamilyar sa isa't isa. Bilang resulta,
Nang marinig ni Xu Qingyin ang pamilya ni Leng Yuanchen na palaging kumikilos laban kay Leng Xiaoteng, nagsimula na rin siyang mapot sa kanila. Nang makita ni Xu Qingyin ang galit na ekspresyon ni Leng Xiaojia na nakadirekta kay Guning, alam niyang may mali at naglakad kay Guning. Guning, anong nangyayari dito? Wala, nakangiting sabi ni Guning. Hindi rin nasisiyahan si Leng Xiaojia nang magpakita si Xu Qingyin, at sa parehong oras, nagulat siya na si Xu Qingyin ay kaibigan ni Guning.